may mga part na magkakaroon sila ng Faith, parang crisis of faith. crisis of faith. May nakita kong mga parang term na blasphemy. Talaga. Yes. Oo. May mga isyong ganun na papasok sa mga, yun nga, sa Catholic, Simbahan. sa mga simbahan. The Bible, Bible, yeah. it's say very loud if you really read the Bible. Kaso nga sabi nila, kaso Joby, missionary ka. Well, part na rin Part ng yun. vision yun. Part ng vision Vision yun nangyayari sa na Bible. dapat, kaya nga sabi ko, preparation, be ready, ang paghahanda sa spiritual ninyo. May tanong ako dyan kasi Kailangan ng tao hindi maging material ngayon itong taon na ito. Ang kaganda nito, kung ang tao magpe-perform lahat ng pag-ibig o love, if we are sharing love, and the whole world has that love, and that's the healing for the whole world. Oo, kasi malaki ang energy ng love sa buong mundo. Umaangat ang mundo, naaayos kapag nararamdaman ang ng mundo na punong-puno ng pag-ibig ang tao. Kung lahat ng tao magmamahalan, sabihin nyo maging mabuti, mahal mo kaibigan mo, mahal mo kaipagbahay mo, mahal mo kaaway mo, yun ang nakikita kong healing. dati kaya tayo. Abutan kaya natin. Sana makarating sa buong mundo, ikalat ninyo. Ang kapangitan din ng taon ng 2026, dito magkakaroon ng sobrang sunod-sunod na sa social media. Halos lahat more on mga gospel word, mga wisdom of Yun ang isa sa senyales na hindi na magiging maganda. Isa sa mga sa inyo na habang lumalakas yun, diyan naman paparating na yung titong nating Antichrist. Actually, yun na nga, doon na nga ako papunta eh. Ito yung taon na parang darating siya. Magpapakilala siya. May lalabas na ito na yung magsisimula ang Antichrist sa Makikilala 2026. siya. Makakikilala siya dahil mabuting ang ginagawa niya. Pero yun ay So, hindi pa natin kabaliktaran. alam kung siya. Kasi nga mabuti. Mabuti ang gagawin niya. Marami siyang iaayos na mga bansa, magiging isa siya sa magiging parang model ng tito nating peaceful he going to unite those country. Talaga. Pero mali yun sa likod nun, may binabalak pala siya. Yun ang iingatan ninyo kasi hindi ko naman kailangan pang i-read talaga. The Bible will tell you about it. Kahit na isa akong mangmula, kahit may marami akong basher dyan. Yung mga basher kasi na nagyayabang about biblical, di ba, may magsasend. May kanya-kanyang interpretasyon, baka mamaya mali ang interpretasyon nila. Ganito yon. Ayoko mag-explain pagdating sa Bible, pero I just giving you the warning, just read the Bible every day, and because that the only way how to communicate with God, through Bible.